Magandang hapon. Narito na ang PIA News Cordillera. Nagpulong ang mga kasapi ng Development Administration and Good Governance Committee ng Regional Development Council kamakailan sa pangunguna ni Mayor Benjamin Magalong. Iprinisinta sa pagpupulong ang update sa rehabilitation efforts sa epekto ng Bagyong Christine, Leon, Marce, Nika, Ophel at Pipito sa rehiyon noong nakaraang taon. Tinalakay ang iba't ibang aspeto kabilang na ang mga estratehiya para sa pagbibigay ng kaukulang tulong sa mga apektadong komunidad. Nagbigay din ng updates ukol sa peace and order ang pulisya at ang PDEA naman sa illegal drug situation sa rehiyon. Ang DepEd Committee ay isa sa mga sectoral committee ng RDC-CAR na may mandatong magbigay ng policy directions kaugnay sa development administration at good governance sa Cordillera. Patuloy na pinalalakas ng Regional Nutrition Committee ang integrated efforts sa planning, implementation, monitoring, and evaluation ng mga nutrition program sa Cordillera. Sa pagpupulong ng committee kamakailan, nagbigay ng updates ang mga member agencies kabilang na ang mga estratehiya at feedback sa nutrition programs ng pamahalaan. Iprenesenta rin ng Department of Health Cordillera ang Health Promotion Framework Strategy for 2030. Layunin nito na mapalakas ang health-seeking individuals, supportive workplaces at health-focused policies kung saan magiging posible ang optimum health para sa lahat ng Pilipino. Kabilang din sa tinalakay ang update sa ARPAN 2023-2028 targets, 2025 monitoring and evaluation of local level plan implementation o MELPI-PRO, RNC Nutrition Project sa Paracels Mountain Province at iba pa. Mahigpit na pinapayuhan ng mga residente ng Barangay Sakpil sa Conner, Apayao ng pagsunod sa safety precautions kasunod ng pagkatala ng diarrhea outbreak sa nasabing lugar. Ipinapayo ng mga health officials ang paghugas ng kamay gamit ang malinis na tubig at sabon, pag-inom ng pinakuloang tubig, pagpapanatili ng proper food hygiene at environmental sanitation, at pagpapatingin sa pinakamalapit na health facility kapag nakaranas ng sintomas ng diarrhea, pagsusuka o lagnat. Una nang naitala ang 75 na diarrhea cases mula April 29 hanggang May 19. Nakumpirma sa laboratory findings ang presensya ng amoebiasis, typhoid fever, leptospirosis at Vibrio cholerae sa dalawang pinakahuling kaso. Lumabas din sa water samples na pinag-aralan ng DOST ang malaking level ng coliform bacteria na indikasyon ng fecal contamination. Siniguro naman ng pamahalaang lokal at ng Provincial Health Office ang pagsasagawa ng mga hakbang upang mapawi ang outbreak. Isinasagawa ang daily monitoring, field surveillance, medical treatment, distribusyon ng water testing kits at public health advisories. May mga naipadala na ring sanitation materials at medical equipments sa apektadong komunidad. Upang mas mailapit pa sa publiko ang pagpapapalit ng unfit at sira-sirang pera sa Bangko Sentral ng Pilipinas, binuksan ang Piso Caravan Counter sa Itogon, Benguet. BSP, inihikayat ang publiko na tangkilikin ang serbisyo ng counter. Si Reggie Cawis para sa report. Binuksan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang Piso Caravan Counter sa Bangko Bakun, Santa Moctram, Ukab, Itogon, Benguet. Ang nasabing bangko ay isa na sa mga currency exchange centers ng BSP. Sinabi ni BSP North Luzon Area Director Evelyn Marcos na ang Bangko Bakun ay tumatanggap at nagpapalit na ng mga unfit at sira-sirang papel de bangko at mga barya. So napaka-importante para sa atin na yung nagsi-circulate na pera is yung bago or yung fit na tinatawag. Kasi dito natin makikita yung mga tinatawag nating security features ng pera natin. Kapag maganda at bago yung pera, mas nakikita natin yung tinatawag nating feel, look, and tilt ng ating pera kasi doon natin nakikita yung security features niya. Pag naluluma na kasi yung pera natin, medyo mas mahirap makita yung security features ng pera natin. Hinikayat ni Marcos ang publiko na ipagpalit ang kanilang unfit currency sa bagong banknotes at coins. Lahat ay maaaring magpapalit ng kanilang unfit currency sa naturang counter exchange center kahit hindi sila depositor ng bangko. Lagi nating paalala sa ating mga kababayan, ingatan natin yung ating pera kasi napakaganda nung features ng ating pera. So sana ingatan natin palagi, alamin natin kung paano natin maiingatan yung pareho yung papel,
yung polymer at saka yung coins natin para yung ginagamit natin at yung nagsisirculate na pera natin laging maayos at hindi tayo makakakuha nung tinatawag nating counterfeit na pera. Ilan sa mga nag-avail sa mga currency exchange program ay mga vendors, storekeepers, estudyante at senior citizens. Inyati may mayat ngay ma'am, dikiti kwarta nga, dikiti daan kan, dikiti baro. Dikiti baro na. Apa inyati pagmayatan na ma'am? At nalakay magilang. Ang Piso Caravan ay bahagi ng BSP Coin Recirculation Program kung saan layunin nito na mapapanatili ang mga pera sa sirkulasyon at may taguyod ang financial literacy. Suportado rin ng programa ang Clean Note and Coin Policy ng BSP na naglalayong maipreserba ang integridad ng Philippine currency. Reggie Cawis para sa PIA News, Cordillera. Bilang pagpapalakas pa sa kampanya ng mga kinaukulan upang matuldukan ang HIV and AIDS, isinagawa ang HIV awareness training para sa mga kabataan sa Regional Rehabilitation Center for Youth at Regional Haven sa Sablan, Benguet. Narito ang report. Nagtulungan ng Department of Social Welfare and Development Cordillera at ang Project Namnaman ng Department of Health Cordillera para mas mapalawak pa ang kaalaman ng mga kabataan sa HIV at AIDS. Kabilang sa nasabing orientation ang mga residente ng Regional Rehabilitation Center for the Youth, Regional Haven for Women and Girls at mga youth volunteers. To give knowledge and educate the residents of the RRCY and Regional Haven for Women and Girls. I believe that the youths are the most vulnerable these days when it comes to this kind of illness, because this is a lifetime illness. So I believe that this is very alarming, and we really have to impart something that would impact to this youth. Sa aming mga cases po kasi ngayon, marami talagang kabataan ang nagkakaroon ng HIV, kaya ang prevention po talaga ang pinakamainam na gawin upang makaiwas sa HIV na panghabang buhay po. Pero kung naman ang isang tao ay na-diagnose ng HIV, meron pa ring namnama o pag-asa. Ang ibig sabihin po nito ay dapat na mag-access ng treatment, dahil ang treatment po na ito ay ang magiging solusyon para mapatulog ang virus at ma-achieve ang U equals U. So ang U equals U na principle po ay ang undetectable equals untransmittable. Magiging malaking tulong naman sa mga residente ang nasabing orientation. Very big help talaga sa ating mga residents ito, considering na yung mga cases, may mga sexual related. So ito yung magandang na-educate sila. Nalalaman nila yung dapat nilang gawin at hindi dapat gawin. So talagang it's a very big help sa amin. Especially hindi naman kami skilled or equipped to inform them or to teach them about this HIV or AIDS. So we are so thankful for giving the chance, and also for choosing our RCY para matulungan kami. Maliban sa orientation ay aktibo ding nakilahok ang mga kabataan sa tree planting activity kung saan ang bawat seedling na naitanim ay sumisimbolo sa buhay ng mga biktima ng AIDS at HIV. Nagsagawa din ang grupo ng candle lighting ceremony para ipakita ang suporta sa pagwakas sa stigma ng HIV at AIDS. Isinagawa ang orientation at conflict-sensitive and peace-promoting workshop para sa mga bantay-gubat sa Kalinga. Bahagi ito ng normalization process ng gobyerno para sa mga dating rebelde. Si Rod Asurin para sa detalye. Si Julie Bungabong ay isa sa mahigit 100 bantay-gubat sa Kalinga na inorient kumakailan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO sa kanilang mga tungkulin. Ang mga bantay-gubat sa Kalinga ay mga dating miyembro o kaanak ng mga miyembro ng Cordillera Budong Administration at Cordillera People's Liberation Army o CPLA. Sa tulong ng Department of Environment and Natural Resources at OPAPRO, binibigyan sila ng livelihood support bilang bahagi ng normalization process para sa mga dating CPLA members. Ang mga bantay-gubat ay may mahalagang papel sa pagprotekta sa mga likas na yaman ng bansa, kabilang sa kanilang mga tungkulin ang pagtulong sa pagpatupad ng mga batas sa kagubatan. Katulong din sila sa pagkampanya laban sa illegal logging at mapinsalang farming practices. Ibinahagi ni Bungabong na minsan niya na rin naranasang subukang sukulan ng mga illegal loggers.
in offer da dijay tapno garudhan may nga i-report iti office ko mga kasjay ngam nagdesisyon ako mat nga haan ko nga akseptaren dijay so ngayon tawag ko nga dagos nag-act nga dagos kinisen ko iti tulong tapno adda umay mangkadwa kanyami. Sa tulong ng Senro at ng pulis, sinabi niya na nahuli ang mga suspek at dinala sa kustodiya ng pulisya. Ani Bongabong, ang karanasan ay lalo pang naghamon sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang trabaho upang makatulong na ihinto ang illegal logging at protektahan ang kalikasan. Wala nga nakarit dyan na mangituloy tapno tigas dapat agsarden dagito yun nga kukwati illegal logging. Sa kanyang mensahe sa nasabing orientation program, hinimok ni Governor James Eduba ang mga bantay-gubat na pagbutihin ang kanilang trabaho dahil pagbibigay pugay din ito sa pinaglaban ng kanilang mga ninuno. Iba man natin mabang kayo at kaya mabanti kabuhan na taga-Cordillera Area. Because kahit na mapaprotektaran na rin niya na yung pinagdahan niya tayo, hala na yung kultur mukit niya resources tayo tatan. So, right now, na-recognize, so kaya dahil ko'y most of kaniyay lablaban yung iligat na damat ten ni mismo at attempt ni kanin iso na trabaho ng mga protector talaga ito'y resources tayo kaya iso na ito'y lecture na tata kaya hopefully ibuti sa puso yung kumalita niya sa puso yung kumalita yung trabaho yun. Rod Asurin ng PIA Kalinga para sa PIA News Cordillera. Matagumpay ang Monitoring and Evaluation of Local Level Plan Implementation o MELP-PRO na isinagawa ng Regional Nutrition Evaluation Team para sa Provincial Nutrition Council ng Kalinga at sa Local Nutrition Focal Point. Batay sa inisyal na resulta ng MELP-PRO, nakapagtala ang lalawigan ng 87.03% na score noong 2024, mas mataas kung ikukumpara sa 83.26% na score nila noong 2023. Isinagawa ang evaluation sa pamamagitan ng desk review sa mga LGU documents na sinundan ng deliberasyon at finalization ng MELP-PRO scores nitong Mayo 20. Nagkaroon din ng feedback session kung saan inilahad sa pamahalaang panlalawigan ng Kalinga na pinangungunahan ni Governor James Eduba ang resulta ng MELP-PRO. Inihayag din ang mga rekomendasyon para mapaganda pa ang dokumentasyon ng Kalinga sa mga nutrition programs ng probinsya. Ang MELP-PRO ay nadisenyo upang ma-monitor at ma-evaluate ang performance ng mga local government units at local nutrition focal points sa pagtataguyod ng nutrition security versus outcomes. Nasa 69.34% na ang nakompleto sa ipinapatayong Abra Coliseum sa Mudang La Paz, Abra as of March 31, 2025. Ayon sa Department of Public Works and Highways Cordillera, layunin ng naturang infrastruktura na maging venue para sa iba't ibang aktibidad kabilang na mga sports competitions, cultural performances, community gatherings at iba pang official functions. Ang Coliseum ay nadesenyo na maaring mag-accommodate ng 5,000 katao bawat araw. Magkakaroon din ito ng modernong mga pasilidad upang masiguro na komportable at ligtas ang mga magtutungo rito. Ang construction ng Abra Coliseum ay sinimula noong April 22, 2024 at pinondohan ng 100 million pesos sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act. Sumali ang Baguio City sa isa na namang global program, ang United Nations Human Settlements Program o UN Habitat Quality of Life Initiative. Ayon kay Architect Don Natabangin, ang Baguio City ang unang lungsod sa bansa na nakibahagi sa nasabing global program na naglalayong mapaganda ang general well-being ng mga urban centers sa mundo. Layunin ng inisyatibo na bumuo ng komprehensibo, human-centric concept na kalidad ng buhay kabilang na ang mga objective at subjective factors at upang itaguyod ito bilang primary urban development objective. Kabilang sa 3 taong proyekto ang paggawa ng performance monitoring tool kung saan nakapaloob ang mga innovative data gathering techniques para sa mga otoridad ng lungsod at bayan sa buong mundo. Ito ay gagamitin sa pagsukat ng kanilang pag-unlad at sa mga puwang sa pagpapaganda ng kalidad ng buhay.
Bilang pagsuporta sa mga magsasaka at mangingisda, sinimula ng pamahalaang lokal ng La Trinidad Benguet ang Pandahuan Program. Ano kaya ito? Alamin sa report ni Reggie Cawis. Inilunsad ng pamahalaang lokal ng La Trinidad Benguet ang Pandahuan Program kamakailan, kasabay ng pagbubukas ng 4th Farmers and Fisher Folk Month. Sa bisa ng Municipal Ordinance No. 13-2025 o La Trinidad Pandahuan Program, direkta makakapagbenta ang mga magsasaka at mangingisda ng kanilang mga produkto sa mga consumer. Layunin din nito na mailapit at mas tangkilikan ng publiko ang mga lokal na produkto. A time for the farmers to sell their product during month of May, celebration of Farmers and Fisher Folks Month. So dagay farmers nga adati product na they can display it to be sold in dito yung gym or no han nga nakuha the first time gawin nga maikuha ta siguro no adadunti farmers to know pa no next siguro in celebration of Farmers and Fisher Folks adulti farmers nga umay nga display today. Hinango ang programa sa kadiwa ng Pangulo. Ito rin ay pinalawak na suporta ng LGU sa mga organic farmers and practitioners kung saan tuwing Biyernes ay nabibigyan sila ng pagkakataon na makapagbenta ng kanilang mga produkto sa municipal compound. Ang significance nito is we are recognizing the role of our farmers in maintaining or providing food security, and also we are recognizing the participation as to economy nation. Siniguro naman ni Vice Mayor Roderick Awingan na mapapanatili ang Pandahuan Program at mapapaunlad pa. Hinihikayat ang mas maraming magsasaka at mangingisda na makiisa sa buwan na aktibidad na ito. Our products would have the time, opportunity nga may lako di product da in the local. Siguro kitante. We hope nga maging successful isuna. But no successful no isuna, then so be it. Let us try to strengthen and sustain that particular program. And siguro kitante no kaya opportunity at no ma-expand not only here but also to other local government units. Ang Pandahuan ay termino ng Ibaloy na ibig sabihin ay tindahan. Reggie Cawis para sa PIA News, Cordillera. Sinimulan na ng mga miyembro ng San Isidro Norte Farmers Irrigators Association sa Luna, Apayao ang paghahanda para sa gulayamanan sa kanal. Suportado ng inisyatibong ito ang layunin ng pamahalaan na food security sa pamamagitan ng paggamit ng espasyo sa tabi ng irrigation canals. Tinatawag ito na gulayamanan o gulayan sa kanal kung saan magtatanim ang mga magsasaka ng gulay at root crops sa tabi ng kanal. Sa pamamagitan nito ay magagamit ang lupa para sa pagtatanim habang pinapanatili ang magandang operasyon ng irigasyon. Ang mga pananim sa gilid ng kanal ay makatutulong din sa pagkontrol sa mga damo at mahihikayat ang mga magsasaka na bisitahin ang kanilang irrigation systems. Isinagawa ang workshop bilang bahagi ng fusion innovation ng Abra Abal at Japanese Textiles. Sa pangunguna ng DOST Abra, tampok sa workshop ang demonstration at training sa paggamit ng Osaka Sauri Weaving Loom. Nakatulong ito sa mga local weavers na iugnay ang kanilang technique sa loom weaving craft ng Japan. Mas nahasa rin ang kanilang kaalaman sa pagmaster ng unique loom weaving techniques. Nagbigay ng donasyon na 2 panghabi si Takashi Higashiyama ng Sauri Hiruba, Japan at isang panghabi mula kay Rebecca Martinez Santos, founder ng Sauri Philippines. Ang mga donasyon sa pamamagitan ng Asia Livelihood Network ay gagamitin ng mga manghahabi ng Abra upang makaproduce ng katangi-tanging loom woven clothes. Magandang balita! Kinilala ang isa nating kababayang guro mula sa Mangkayan, Benguet sa ginanap na 2025 International Educators Conference and Global Educators Awards sa Ho Chi Minh City, Vietnam kamakailan. Si Wilbert Wanas, Teacher 3 ng ginawang National High School ay isa sa mga lumahok sa prestigyosong conference. Iprinisinta niya ang kanyang research na pinamagatang Asok Chronicles, Understanding the Phenomenon of Vaping Among High School Students, a Basis for an Intervention Program,
kung saan nasungkit niya ang Outstanding Global Researcher Award. Nanalo rin ito sa impromptu speech competition. Noong Pebrero ngayong taon, nakapag-uwi rin si Juanas ng titulo matapos mapanalunan ang Best Research Paper sa isa pang International Education Conference na ginanap naman sa Malaysia. Sa kabila ng modernong panahon, nananatiling buhay ang mga indigenous culture and tradition sa Mountain Province, gaya ng barangay tukukan sa Bontoc. Isa na rito ang ritual na Chow Ush. May ulat si Christy Gay Sumilong. Ang Chow Ush ay isa sa mga sagradong tradisyon na isinasagawa sa barangay Tukukan, Bontoc. Isa itong ritual kung saan nag-aalay ng dasal ang mga miyembro ng komunidad kay Kabunyan para sa paggaling at proteksyon. Para sa mga residente ng Tukukan, ang Chow Ush ay hindi lamang seremonya. Isa itong makapangyarihang paalala ng paniniwala, pagkakaisa at pagrespeto sa mga ninuno. Ayun ang Chow Ush gaminan na kumawisan nan insibiyakan ay tako. Na napalaba sa arko, sa nga doon pa namon ay nuwaday liklik na mo, nuwaday init-itaw mo, kakatay inpaligwat kanan umita ko na kakarsad si Apo at sa nga doon. Aduanin inaarop takos kakarsad mamukak sa mo pangkat sinasakit. Ang Chow Ush ay isang traditional healing ritual na isinasagawa kapag may nagkasakit na nagnanais gumaling. Sa nasabing ritual, pinangungunahan ng mga elders ang chanting at pag-aalay ng manok at baboy at ang pagtugtog ng gangsa, tradisyon na naipasa sa mga henerasyon. Ayon kay punong barangay Mariano Wayas, mahalaga ang pagpreserba sa mga cultural traditions na ito. Kailangan aniya na maituro sa henerasyon sa kasalukuyan at hinaharap ang nasabing mga tradisyon at kultura upang hindi ito makalimutan ng mga komunidad. Sa itinawid ako, pakin kinagkahab na maat ako, pakin kinagkahab na apot ako no dikit. At idi pa lang ay nitanim na tago sa setan. Pamati siya. Ang ninsa ay mangsumang krisinan, sakit siya. Kaya apay wala ispitaran sa nga doon, may idmat. At adidikit na masakit ka, inchawak kaya ngayon, makaan. Importante, unay siya sa ukali. Kakinja sa inimimbinto. Mula sa PIA Mountain Province, Christy Gay Sumilong para sa PIA News Cordillera. Maraming salamat, Christy. Ayan, Clint, napakagandang kultura ng Chow Ush na yan na dapat lamang maipreserba para sa susunod pang mga henerasyon. At maganda din talaga na maituro ito sa mga susunod na henerasyon sapagkat ang ganitong mga kultura ay talagang nagpapakita ng identity ng isang probinsya at ng ating rehiyon. Tama. Yan lamang ang ilan sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, Philippine Information Agency Cordillera Administrative Region at sa X-App sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Debbie Ivasco Gasinay. At ako naman po si Clint Isvanto Tanes, Naimbag Amalong.